Hello guys, welcome to my channel, and for today's video, I am going to show you how to file quarterly income tax return for mixed income earner. So, ang mixed income ay employed ka and at the same time ay registered ka sa BIR as self-employed. Ang sabi, you don't need to update your COR na mixed income ka. Pero kailangan mong i-inform yung employer mo na registered ka sa BIR kasi ikaw yung magpa-file ng annual income tax return. Kailangan mo pa rin continuous mag-file ng quarterly income tax return, and then for the final quarter, para sa annual, doon mo pagsasamahin yung income mo for both. Bibigyan ka ng form 2316 form ng company para ilalagay mo doon sa income tax return mo. For the first, second, and third quarter, magpa-file ka ng quarterly income tax return para sa income mo as self-employed. So, and then, for the last quarter, for the final quarter, dun mo ilalagay yung kita mo sa company, and then yung kita mo as self-employed. So, pagsasamahin lang naman siya. So, start tayo. Syempre, una mong gagawin ay pumunta sa BIR website para sa latest version ng EBIR Forms Package. Yan, EBIR Forms Package, and then download and install. And then, pag na-install mo na, ilo-launch mo lang, and then fill in your details. Lagay mo lang yung details mo. Yung mga nandito naman ay makikita mo lang din sa COR. And then, kapag okay na, piliin mo yung 1701Q 2018 version. Okay. Paano naman kung sa first quarter ay 8% rate ka, naka 8% ka, and then mag-mix income pa ka. So, ganun din, same steps sa graduated. Ang pipiliin mo lang is yung sa ATC, mixed income, 8% IT rate. Yan, and then, lagay mo lang yung details mo, and then, pag okay na sa part 1, punta ka muna ng part 2. Okay, so dahil 8% ka, dito tayo sa schedule 2. Yan, 47 is yung kinita mo for this quarter. Say, for example, 20,000, and then, kung may iba ka pang kinita na operating income, lagay mo dyan kung meron, and then, total niya sa 49. Sa 50, kung self-employed ka na last quarter and kumikita ka na, so, and then nag-file ka, ilalagay mo dyan, for example, 60,000. Pero kung first time mo pa lang magpa-file as mixed income, so, no need to put entry dito. So, 0 lang siya. In this case, for example, second quarter ko na to, 60,000 ako last quarter, and then for this quarter is 20 lang. So, meron akong 80,000, first and second in total. So, dito, ito yung pagkakaiba. Sa 52, hindi mo na pwedeng ilagay yung 250K. Yung nililess natin, kaya na-avail natin yung zero tax basta hindi tayo umaabot ng 250 kasi yung 250 ay ma-apply na dun sa compensation sa main job mo. So yon, lahat ng income mo as self-employed ay taxable na. So from the last quarter and up to this quarter ay taxable ka ng 8%. So ang 8% ng 80,000 ay 6,400. So ito yung tax na babayaran mo. Kasi 'di ba hindi ka naman pwedeng magpalit ng rate kung kailan mo gusto. Sa first quarter lang siya ginagawa sa beginning of the taxable year. So I advise next quarter, next taxable year, i-update mo yung rate mo. So, mas maganda kung mixed income ka is graduated. Kasi kung ito, ang bigat ng 8%. Kung graduated ka, ang babayaran mo lang is yung percentage tax na 1% lang ngayon hanggang 2022, and then after that, I heard babalik na siya sa 3%. Pero, mas mababa pa rin siya compared sa 8%.
Kaya kung self-employed ka ngayon and then kino-consider mong and then naka 8% ka and then kino-consider mong maghanap ng company, gusto mong mag-apply pa, isipin mo muna yung rate mo kasi kung naka 8% ka and then magiging employee ka, yung kinikita mo for as self-employed ay taxable na 8%. So, mabigat yon. Kaya, mag-isip ka muna. Or, I think much better na hintayin mo munang matapos tong taxable year and then next year mag-graduated para hindi masyadong mabigat. Dito sa Schedule 3, dito ilalagay yung sa 55 kung sa last quarter or last year meron kang excess credits, so ilalagay mo dyan, like sobra yung tax na binayad mo, meron ka pang credits, ilalagay mo dyan. Sa 56 is kung nagbayad ka na ng income tax last quarter, so ilalagay mo dito. Sa 57 naman, may mga company like sa company namin, kapag lumagpas ka na sa 250,000, kinakaltasan na kami ng 5%. And kapag meron ka namang COR and then nakapag-comply ka, may SD ka, sworn declaration, may COR, kaya lang hindi ka umabot sa deadline ng submission. So, hindi nila ina-honor yon. So, kinakaltasan ka nila ng 10%. So, kung meron kang kinaltas from the last quarter, ilalagay mo din dito. And then, for this quarter, kung kinaltasan ka ng company, and makikita mo naman kasi yun sa 2307, sa payslip, dapat may naka-attach din doon na 2307 para magre-reflect doon kung magkano yung mga na tax withheld, yung mga kinaltas nilang tax sa'yo. So, ilalagay mo lang yan dyan. 59 kung amended, so hindi naman to amended. And then, yun, dito imaliles yan kung may tax ka tapos kinaltasan ka, ililes yun dito. So may chance na bumaba yung babayaran mo, pero dahil wala naman tayong entry, 0 lang to. Kung okay na sa page 2, balik ka na sa page 1. Dito makikita mo kung magkano yung babayaran mo. So, nakalagay sa yung 8% ng kinita mo ay 6,400. So, ito yung babayaran mo sa BIR. So, kapag okay na, balik ka na ng page 2, na-double check mo na lahat, tama yung details mo, pangalan, email ad, and then, pwede mo na siyang i-validate. And then validate, save, and then submit. Ayun, like ko sinasabi, always save a copy ng form, yung mismong form. Minsan kasi hindi sapat yung email confirmation kasi may chance daw na may system error, hindi pumapasok yung mga na-file na income tax return. So, it's best na meron kang hard copy. Yan. Pwede kang magbayad ng income tax sa GCash. Ganito lang naman ang gagawin. Launch mo yung app, and then pay bills, hanapin mo yung government, and then BIR. Okay, ito yung form. So, form series 1700 income tax return. And then, return period is the last day of the second quarter. April, May, June. So, June 30, 2021. And then, yung TIN mo, branch code is 50. So, ito yung may branch 1, branch 2, and then, usually naman self-employed individuals tayo, so 50. And then, kung magkano yung tax due mo, so lagay mo dito. Don't forget to write your email. Kasi mas okay yung email confirmation kesa sa text lang from yon. I-save mo yon, ipoprint mo yon para meron kang proof. And then, okay na. Usually, yung email confirmation, kung hindi mo na-receive, i-check mo yung spam folder mo. Isa pa nga pala na laging tinatanong sa akin is kailangan pa bang ipa-receive sa BIR? Sa amin kasi, sa RDO namin, virtual stamp na daw yung email confirmation, so we don't need to go to the office. But iba-iba kasi yung rules ng RDO. It's best to ask yung
office kung saan kayo naka-register. So, yun lang. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. And kung meron kayong tanong, please leave a comment. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!